Invincible Divine Sword Chapter 1761 hanggang 1770. Hindi ito magagawa ni Emperor Kaiyuan o ni Emperor Longxi. Kahit na ang dalawa ay kilala bilang mga maalamat na emperador ng Sanqing Continent, hindi nila matagumpay na nasanay ang 35 sword arts ng pinakamataas na antas. Not to mention ang pag-abot sa rurok ng lahat. Dumating si Emperor Xingluo at ang kanyang mga subordinate at nakita ang kalangitan na puno ng mga pattern ng Sword Star, at blanko ang kanilang isipan. Ang mga Sword Star ng Xingluo Sword Stone ay ina-activate pa rin. Sa oras na ito, ang buong square ay masikip. Lahat ng malalakas na lalaki sa Xingluo Imperial Capital ay sumugod sa plaza, nagsisiksikan sa plaza, at dumarami pa rin ang mga tao. Sa gulat na mga mata ng lahat, ang mga pattern ng Sword Star sa kalangitan ay umabot na sa 117. 117. Nang makitang i-activate na niyang Xiaotian ang lahat ng Sword Star, pakiramdam ng ilang tao ay hihimatayin sila. Maraming tao ang mahigpit na naikuyom ang kanilang mga kamao. Nakatitig ang lahat kay Xingluo Sword Stone at Yang Xiaotian. Tila si Xingluo Sword Stone at Yang Xiaotian lamang ang natitira sa mundo. Buzz! Biglang umalangaw ang kakaibang tunog mula sa langit at lupa. Ang Xingluo Sword Stone ay nanginginig ng husto. Ang Xingluo Sword Stone ay nakatayo roon ng hindi mabilang na taon at hindi nayanig ng anumang puwersa, ngunit sa sandaling ito, ito ay nanginginig ng husto, at ang lahat ng mga bituin sa espada ay bumulwak ng lakas ng espada. 120 bituin ng espada, lahat ay namumulaklak sa kanilang sariling lakas ng espada. Ang iba't ibang sword energies ay bumuo ng malaking pattern sa kalangitan sa itaas ng Xingluo Imperial Capital. Ang bawat tao ay hindi pa nakakita ng ganoon kaganda at perpektong pattern. Dati, kahit gaano karaming mga Sword Star ang na-activate, ang Sword Star pattern ay hindi kumpleto. Ngunit ngayon, 120 Sword Star pattern ang natipon, at ang pattern na nabuo ay ganap na kumpleto. 120 Sword Star pattern ang dahan-daang alloy sa kalangitan, namumulaklak na may mga tipak ng enerhiya ng espada. Ang pattern na ito ay tila may hindi nakikitang puwersa, na nakakaapekto sa kaluluwa at puso ng lahat. Lahat ay aktibo. Lahat ng Sword Star ay naka-activate. Sa pagkabigla, isang ninuno ang napuno ng luha. Maraming tao sa Xingluo Empire ang naghihintay sa araw na ito. Inaasahan ang araw kung kailan maaaring i-activate ng isang tao ang lahat ng Sword Star sa Xingluo Sword Stone. Gayunpaman, hindi mabilang na mga taon ang lumipas, at walang sinuman ang nakapag-activate ng lahat ng mga bituin ng espada. Ngayon, sa wakas ay natupad na. Binalot ng liwanag ng pattern ng Sword Star ang parisukat at ang paligid ng square, at lahat ng nasa square at ang paligid ay naligo sa liwanag ng Sword Star pattern. Maraming mga masters ang hindi napigilan na abutin ang pattern light, na may sagradong hitsura sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara sa excitement ng mga tao, mapatla ang Six Path Saint, na para bang may malubhang karamdaman. Kahapon, na-activate niya ang 48 bituin ng espada, at naging kampante at mapagmataas. Ngunit ngayon sa harap ng 120 Sword Star pattern na ito, ang kanyang 48 Sword Star ay isang biro. Biro din niya. Siya, ang Saint of the Six Paths Academy, ay talagang isang biro. Mataman niyang tinitigan si Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang nasa sabik na matandang Lu ay nakatutok pa rin sa kanya. Sa sandaling ito, biglang, isang tunog ng espada ang nagmula sa nanginginig na Xingluo Sword Stone, at pagkatapos ay isang espada ang lumipad palabas sa Xingluo Sword Stone. Ang espadang ito ay mayroong 120 Sword Star sa katawan ng espada, na eksaktong kapareho ng mga nasa Xingluo Sword Stone, ngunit mas maliit. Sa ilalim ng liwanag ng Sky Sword Star pattern, ang 120 Sword Star sa katawan ng espada ay naglalabas ng kaunting liwanag. Lumipad ang espada patungo kay Yang Xiaotian. Sinalo ito ni Yang Xiaotian gamit ang isang kamay. Walang inaasahan na pagkatapos ng lahat ng Xingluo Sword Stone ay ganap na naiintindihan, isang espada ang lilipad. Walang record tungkol sa espadang ito. Ngunit alam ng lahat na ang tibak na ito ay tiyak na may kakaibang pinanggalingan, at maaaring magkaroon pa ng kamangha-manghang pinagmulan. Biglang, lahat ay tumitig sa espada na nasa kamay ni Yang Xiaotian na may nagniningas na mga mata. Gayunpaman, sa publiko, walang nang-ahas na agawin ang espada sa kamay ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, isa pang lihim na libro ang lumipad palabas sa Xingluo Sword Stone. Kinuha ni Yang Xiaotian ang lihim na aklat, ngunit hindi ito tiningnan. Inilagay niya ang sikretong libro at ang espada sa Dragon Ring. Nang malapit nang umalis si Yang Xiaotian, biglang sinabi ni Emperor Xingluo, "Teka. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar." Pagkatapos sabihin iyon, kumislap siya at hinarangan si Yang Xiaotian, nakaharang sa daanan ni Yang Xiaotian. Lahat ng mga bantay sa likod ni Emperor Xingluo ay sumugod din. Napapaligiran si Yang Xiaotian. Lumapit si matandang Lu kay Yang Xiaotian at malamig na tinitigan si Emperor Xingluo at ang mga masters ng Xingluo Empire, at ang kanyang aura ay ganap na pinakawalan. Mabilis na ipinaliwanag ni Emperor Xingluo kina Yang Xiaotian at Old Lu, Young Brother Yang, Senior Lu, ang emperador na ito ay walang masamang intensyon, gusto ko lang anyayahan ang Young Brother Yang at Senior Lu na maupo sa Imperial Palace. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, "Salamat sa iyong kabaitan, Emperador."
May gagawin pa tayo, kaya hindi na tayo pupunta sa palasyo ng imperial. Pagkatapos sabihin iyon, siya at si Old Luo ay diretsyong umalis. Natigilan si Emperor Xingluo, ngunit sa huli ay hiniling niya sa mga gwardya na gumawa ng paraan at hayaang umalis si Yang Xiaotian at ang iba pa. Iniwan ni Yang Xiaotian at Lao Lu ang eksena sa ilalim ng tingin ng mga tao. Iba't iba ang ekspresyon ng crowd, may humahanga, may naiinggit. Sa karamihan ng tao, ang Lord of Jieshi Palace at isang grupo ng mga masters ng Jieshi Palace ay tumingin sa likod ni Yang Xiaotian na may intensyong pumatay. Nang buhayin ni Yang Xiaotian ang 73 Sword Star, ang Lord of Jieshi Palace ay sumugod sa eksena. Sa simula, sa kalagitnaan, naisip niyang patayin si Yang Xiaotian tulad ng Six-Path Saint. Pero sa huli ay nagpigil pa rin siya. Marahil ay gusto rin niyang makita kung anong mga sekreto ang itinatago ng maalamat na Xingluo Sword Stone. Palace Master, ang espadang iyon ay tiyak na nagtatago ng isang nakakagulat na sekreto. Isang matandang ninuno ng Nine Evils Palace ang nagsabi sa malalim na boses, nakatingin kay Yang Xiaotian na aalis, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Tumango ang Lord of the Nine Evils Palace. Maaaring hulaan ng lahat na ang espada ay tiyak na hindi simple. Huwag magmadali, hindi makakatakas si Yang Xiaotian. Ang Lord of the Nine Evils Palace ay nanunuya, pumunta siya rito para sa auction. Itong Yang Xiaotian ay naghahanap lang ng sarili niyang kamatayan. Ngayon, natitiyak niya na ang kanyang anak ay pinatay ni Yang Xiaotian. Pinatay ni Yang Xiaotian ang kanyang anak at isang grupo ng mga disipulo ng Nine Evils Palace, at nang ahas na pumunta sa Xingluo Imperial Capital. Bagamat umalis na si Yang Xiaotian, ang mga tao sa pinangyarihan ay hindi pa rin mapakali sa mahabang panahon. Maraming mga masters pa rin ang nanatili sa plaza, at nagkaroon ng maraming pagkabalisa. Ang pakikipag-usap tungkol kay Yang Xiaotian, pakikipag-usap tungkol sa espada, at pakikipag-usap tungkol sa 40 sword skills ni Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay malamang na matagumpay na nalinang ang higit sa 40 kasanayan sa espada na laban sa langit. Sabi ng isang matandang ninuno na may matigas na tono. Siguro hindi, baka nagtagumpay lang siya sa paglilinang ng 40 sword arts at top-level holy skills. Kaya naman pumunta siya para sumubok. Ang isa pang ulo ng pamilya ay umiling, pagkatapos ay bumantong hininga, ngunit kahit na 40 ito ay hindi pa nagagawa. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng Hongmeng Academy, isang napakalaking henyo, bakit hindi nila ito pinuprotektahan ng mabuti. Minsan ang pagiging masyadong halimaw ay hindi nangangahulugang isang magandang bagay, isang puno na namumukod tangi sa kagubatan ay masisira ng hangin. At ang Hongmeng Patriarch ay wala dito. Makahulugang sinabi ng isang pinuno ng angkan, narinig ko na may isang tao sa punong tanggapan ng Hongmeng Academy na gustong makipag-ugnayan kay Yang Xiaotian. Ano, may gustong makipag-usap kay Yang Xiaotian sa Hongmeng Academy Headquarters. Narinig na may mga taong gustong makipag-deal kay Yang Xiaotian nang mabalitaan nila na ang General Hospital ng Hongmeng College ay gustong makipag-deal kay Yang Xiaotian. Sino ang gustong makipag-deal kay Yang Xiaotian? Gustong malaman ng lahat kung sino ang General Hospital ng Hongmeng College na haharap kay Yang Xiaotian. Sa oras na ito, bumalik si Yang Xiaotian sa bakuran na kanyang inuupahan at kinuha ang espada at ang mga cheat ng kendo. Pinadalisay niya muna ang espada. Matapos pinuhin ang espadang ito, may balita ng espada sa kanyang isipan. Bituin Luo Jian. Ang espadang ito ay tinatawag na Xing Luo Jian. Gayunpaman, alam lang niya na ang espadang ito ay tinatawag na Xing Luo Jian. Wala akong alam na ibang balita na may kinalaman sa espadang ito. Sinimulan ni Yang Xiaotian na tingnan ang mga cheats ng sword method. Ang mga cheat ng escrimador na ito ay tinatawag na Xing Luo Janju, na isang kendo laban sa langit. Ngayon, nilinang ni Yang Xiaotian ang 120 kendo laban sa langit. Bilang karagdagan, ang pintong ito ay 121. 79 na pinto lamang. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang bituin na ito na si Luo Janju mula simula hanggang wakas, at pagkatapos ay naisip ito ng nakapikit, at natukoy na naalala niya ng buo ang mga taktika ng sword tactic. Muli niya itong nilingan. Matapos itong panuurin, nanatili siyang nakapikit at naliwanagan. Bagamat ganap na niyang natanto ang pangalawang pass, hindi nagmamadali si Yang Xiaotian sa paglilinang, ngunit tiningnan ito sa ikatlong pagkakataon. Matapos manood sa pangatlong beses, sinimulan niya ang bituin na si Luo Janju. Pagkaraan ng ilang sandali, nilinang ni Yang Xiaotian ang bituin ito na si Luo Janju sa kaharian ng Xiaocheng. Nang himukin niya si Xing Luo Jian kasama si Xiao Suo Janju, nakita niya na ang 120 sword star kay Xing Luo Janjian ay namumulaklak ng isang maliit na espada. Ang mga espadang ito ay napakarilag at tila makapangyarihan, ngunit nang mahulog ang espadang mang sa mga bundok at mga bato sa di kalayuan, nakita kong tahimik na tumagos ang mga bato. At nang himukin ni Yang Xiaotian si Xing Luo Jian kasama si Xiaocheng Star Luo Janju, mayroon siyang misteryosong mapa ng bituin sa kanyang isipan. Ang star map na ito ay sumasalamin sa pattern ng 120 sword star ni Xing Luo Janshi. Nararamdaman ni Yang Xiaotian na ang sekreto ni Xing Luo Jian ay nasa larawang bituin na ito. Gayunpaman, malabo pa rin ang star map na ito. Dapat na kapag nag-practice siya ng Xing Luo Janju hanggang sa kaharian ng pag-abot sa tuktok, ang mapa ng bituin ay magiging ganap na malinaw. Sa pag-iisip nito, nagpatuloy si Yang Xiaotian sa pagsasanay.
Nang sanayin niya si Xing Luo Jianzhou sa kaharian ng Docheng, malinaw na malinaw ang larawan ng bituin sa kanyang isipan. At ang star chart ay tila bumubuo ng isang espesyal na simbolo. Natagpuan niyang Xiaotian na ang kalangitan ay ganap na madilim. Nagpatuloy siya sa pagpraktis. Walang kamalay-malay, ganap na maliwanag ang kalangitan. Ngayon ang araw ng auction, at lumapit si Lao Lu para tawagan siya. Tumigil siyang Xiaotian, dahil hindi mapigilan ng Diyos na iwanan ang katawan ng napakalayo, maaari lamang niyang kolektahin ang dalawang Diyos na naglilinang, at pagkatapos ay lumapit kasama si Lao Lu upang mag-auction. Yang Gangzi, Yang Xiaoxia, nang makita ng lahat ang pagdating ni Yang Xiaotian, binati nila si Yang Xiaotian, at sila ay naging masigasig. Maging ang Panginoon, tulad ng Panginoon ng bituin na si Luo kahapon, ay tinawag si Yang Xiaotian bilang mga kapatid ni Yang. Maging ang mga tao sa group auction ay same time na inanyayahan si Yang Xiaotian na pumasok sa VIP room ng kanilang auction. Tulad ni Yang Xiaotian na isang santo, inanyayahan siyang pumasok sa Star Chamber of Commerce auction. Ito pa rin ang unang kaso. Dumating na ang Sixth Son, at ang Master ng Jiuhe Hall, at ang dalawa ay nasa kani-kanilang VIP room, pinapanood si Yang Xiaotian, na napapalibutan ng lahat. Lalo na ang anim na anak, na tumingin kay Yang Xiaotian na dumating, ay malamig na umugang. Bago kahapon, ang lahat ay labis na masigasig tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos na maliwanagan ni Yang Xiaotian si Xing Luo Jianxi kahapon, ang lahat ay iniwan sa kanya. Siya ang unang pagkakataon na siya ay iniwan. Young Master, nandito si Yang Xiaotian. Sabi ng ika-anim na santo. Ang anim na santo ay malamig na tumingin sa lalaki, at hindi ako nabulag, kaya kailangan kong ipaalala sa iyo. Napayuko ang lalaki at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Kahit ano ang binili ni Yang Xiaotian, kailangan kong makipagkumpetensya sa kanya hanggang sa ibaba. Umalingaw-ngaw sa VIP room ang malamig na boses ng pang-anim na scholar. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Naramdaman ko na ang Sixth Son at Jiuxia Temple ay mayroon ding intensyon na pumatay ng ibang tao. Kalmado siyang Xiaotian, at umupo si Lao Lu sa VIP room, naghihintay sa simula ng auction. Nang naghihintay siyang Xiaotian, ang mga master ng lahat ng partido ay patuloy na bumuhos sa auction. Sa lalong madaling panahon, ang auction ay uupo ng walang posisyon. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang auction. Ang unang auction ay ang pinakamataas na banal na pamamaraan ng Kendo. Ang kataas-taasang banal na kasanayan ay walang silbi kay Yang Xiaotian, kaya hindi lumahok siyang Xiaotian sa auction. Bagamat hindi interesado siyang Xiaotian, interesado siya sa Supreme Holy Technique Cheat sa pinangyarihan ng maraming impluensya, at ang kompetisyon ay mahigpit. Pagkatapos ng auction ng Kendo Cheats na ito, ang auction ay bihirang bahagi ng sinaunang panahon. Sa sunod-sunod na auction, mainit ang kapaligiran sa pinangyarihan. Hindi nagtagal, mahigit 100 ang auction ang na-auction. Ang anim na Sacred Son ay shade, at hinihintay niya siyang Xiaotian na magbid, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 100 ng produkto ng auction na patuloy na nag-auction, siyang Xiaotian ay walang tunog. Nang makita ang ika-anim na sagradong anak, mahina niyang sinabi, natatakot siyang Xiaotian na magmula siya sa dalawang lihim ng Kendo ng Dragonstone Emperor. Tumango ang anim na santo. Kung gayon, kailangan niyang makipagkumpetensya kay Yang Xiaotian. Ang dalawang Kendo cheat ng Dragonstone Grade, wala siyang laman sa ilalim ng kanyang bahay, at kailangan niyang bilhin ito. Noon, nakuha niya ang kayamanan ng kuwebo ng isang sinaunang malakas na tao. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng 1 bilyon. Ito lahat ng gamit niya. Sa sandaling ito, naglabas ng space ring ang auction host. Binuksan niya ang space ring at nakita niya ang mga bola ng apoy na lumulutang sa loob. Nang makita ang mga banal na apoy na ito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang apoy na ito ay eksaktong Avenue Holy Flame na bibilhin niya sa pagkakataong ito. Sa una, nag-aalala siya na walang gaanong Avenue Holy Flames ang na-auction sa pagkakataong ito, at hindi sapat para sa kanyang Chaos Divine Fire na mag-transform sa isang Holy Fire, ngunit itong Avenue Holy Flames, kasing dami ng Avenue Holy Flames na nakuha niya sa Palace of the Flame Princess, ay sapat na para sa kanya upang gawing banal na apoy ang isa sa Chaos Divine Fires. Ang susunod na isusubasta ay ang Avenue Holy Flame. Ang Avenue Holy Flame na ito ay may malawak na hanay ng mga gamit. Magagamit ang mga ito sa pag-refine ng mga pills at pag-improve ng kalidad ng mga pills. Magagamit din ang mga ito upang pinuhin ang mga instrumento at palakasin ang depensa at pag-atake ng mga banal na instrumento. Ngumiti ang host at isa-isang ipinakilala ang mga function ng Avenue Holy Flame sa lahat. Pagkatapos purihin ang Great Dao Holy Flame sa kalangitan, sinabi niya, ang panimulang presyo para sa Great Dao Holy Flame na ito ay 100 milyon, at ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Ang mga taong orihinal na interesado sa Great Dao Holy Flames na ito ay nawalan kaagad ng interes pagkatapos marinig ito. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng 100 milyon ay higit pa sa psikolohikal na presyo ng lahat. Natahimik ang eksena. Medyo nahiya ang host nang makitang walang nagsalita para tumawad. Nang magsasalita na sana siya, biglang may umalangaw na boses, 110 million.
Nagulat ang lahat, at lahat sila ay tumingin sa VIP room kung saan naroon ang Nine Evils Palace, at nagkaroon ng buzz. Ang nagsalita ay ang Lord of the Nine Evils Palace. Dati, ang Lord of the Nine Evils Palace, tulad ni Yang Xiaotian, ay hindi nagsalita. Walang inaasahan na ang Lord of the Nine Evils Palace ay biglang magbibid para sa Holy Flame of the Great Dao. Nang nagulat ang lahat, biglang may umalangaw-ngaw na boses, 120 milyon. Natigilan ang lahat at napatingin sa VIP room kung nasaan si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ang nagsalita. Matapos magulat ang Lord of the Nine Evils Palace, ang kanyang mukha ay malungkot. Yang Xiaotian, hindi pa kita nahahanap, ang lakas ng loob mong guluhin ako. Malinaw, naramdaman niyang pinupukaw siya ni Yang Xiaotian. Kung hindi, bakit siya nagbid, at si Yang Xiaotian ay nagsalita pagkatapos niya at pagkatapos ay nagbid. Pinatay ni Yang Xiaotian ang kanyang anak, at ngayon ay naglakas loob siyang pukawin siya. Hindi lang mukhang malungkot ang Lord of the Nine Evils Palace, ngunit ang mga mukha ng ibang masters ng Nine Evils Palace ay mukhang malungkot din. Yang Xiaotian, malamig na sabi ng Lord of the Nine Evils Palace, binibigyang diin ang bawat salita. 130 milyon. Muling nagsalita ang Lord of Nine Evils. Kahit sino ay maaaring marinig ang lamig at pagpatay na layunin sa boses ng Lord of Nine Evils. Nagbubulungan ang lahat sa eksena, at nagkagulo. Nang makita ito, hindi sumunod ang Six-Path Saint, masaya siyang makitang naglalaban si Yang Xiaotian at ang Lord of Nine Evils. Ang Yang Xiaotian na ito ay naghahanap lamang ng kamatayan, kahit na nangangahas na pukawin ng Lord of Nine Evils. Tumawa ang isang subordinate sa likod ng Six-Path Saint. Tumawa ang Six-Path Saint at sinabing, hayaan mo silang lumaban hanggang kamatayan. Narinig ni Yang Xiaotian ang lamig at nakamamatay na layunin sa tinig ng Panginoon ng Siyam na Kasamaan, ang kanyang mukha ay kalmado, at patuloy siyang sumigaw, 140 milyon. Nang makitang patuloy na, nakikipaglaban, si Yang Xiaotian sa Lord of Nine Evils, mas lumakas ang kaguluhan sa eksena. Itong Yang Xiaotian, sa tingin ba niya ay kwalipikado siyang lumaban sa Lord of Jisha Palace dahil naintindihan niya ang Xingluo Sword Stone. Sa tingin niya ay big deal siya. Kahit gaano pa siya katalento, isa lang siyang santo. Mas madali para sa Panginoon ng Jisha Palace na durugan siya kaysa durugan ang langgam. Ilang sect masters na naiinggit kay Yang Xiaotian ay nginisyan. Nang makita ng Lord of Jisha Palace ang alok ni Yang Xiaotian na 140 milyon, mas malakas ang hangarin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ngumuso siya at sinabing, 150 milyon. Gusto niyang makita kung magkano ang makukuha ni Yang Xiaotian. Hindi siya naniniwala na si Yang Xiaotian, isang disipulo na kakapasok lang sa Hongmeng Academy, ay makakabuo ng ilang daang milyon. 160 milyon. Patuloy na sumigaw si Yang Xiaotian nang walang pakialam. Ang Panginoon ng Jisha Palace ay mukhang mas malungkot. Bagamat mga kayamanan ang Dao Saint Flames na ito, halos 110 milyon lang ang halaga nito. Ngayon, ang 160 milyon ay higit pa sa halaga ng mismong mga Dao Saint Flames na ito. Ang Yang Xiaotian na ito ay talagang, nakipaglaban, sa kanya hanggang sa wakas. Nais ng mga master ng Nine Evils Palace na hikayatin ang Lord of the Nine Evils Palace na huminto sa pagbid, ngunit nang makita ang mukha ng Lord of the Nine Evils Palace, walang nang ahas na magsalita. 170 milyon. Sabi ng Lord of the Nine Evils Palace sa malalim na boses, at may galit pa sa boses niya. 180 milyon. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Anyway, wala na ang pera, pwede na siyang kumita sa pamamagitan ng pagpino muli ng mga table tasks. Determinado siyang makuha itong Great Dao Holy Flame. Kung makaligtaan niya itong Great Dao Holy Flames, gusto niyang makahanap muli ng napakaraming Great Dao Holy Flames, at hindi niya alam kung kailan siya maghihintay. Kapag mayroon siyang 2 Chaos Holy Fires, maaari niyang pinuhin ang 8 Tribulations Heavenly Grade Holy Peel, at tataas ng malaki ang presyo ng peel, at maibabalik ang pera sa lalong madaling panahon. Nang makita ng Lord of the Nine Evils Palace si Yang Xiaotian na sumisigaw ng 180 milyon, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay ay umuumbok. Palace Master, paano kung makalimutan mo ito? Isang matandang ninuno ng Nine Evils Palace ang nag-alinlangan at nagsabi, hindi mahalaga kung bilhin ng batang ito ang Great Dao Holy Flames na ito. Hindi niya ito maaalis pa rin. Magiging atin na sila. Nagsalita din ang ibang matatandang ninuno. Oo, Palace Master, kahit nabilhin ni Yang Xiaotian itong Great Dao Holy Flames, hindi niya ito maaalis. Hindi na natin kailangang magbid sa kanya. Palace Master ay ang Panginoon ng isang palasyo, at ang kanyang katayuan ay marangal. Ang pagbid sa isang maliit na alagad ng Saint Realm na tulad niya ay magpapawala lamang sa iyong katayuan. Malungkot ang mukha ng Nine Evils Palace Master, at hindi na siya nagsalita para magbid pa. Sa huli, matagumpay na nabili ni Yang Xiaotian ang Great Dao Holy Flames na ito sa presyong 180 milyon. Sa pagtingin sa Great Dao Holy Flames na ipinadala, si Yang Xiaotian ay masaya. Pagbalik niya, gagamitin niya itong Great Dao Holy Flames para gawing Chaos Holy Fire ang Chaos Mysterious Netherworld Divine Fire. Ang Chaos Sword si Divine Fire at ang Chaos Mysterious Netherworld Divine Fire ang dalawang pinakamakapangyarihan sa kanyang 9 na Chaos Divine Fires. Kung ang dalawang uri ng banal na apoy na ito ay naging Chaos Holy Fire,
magiging mas madali para sa ibang Chaos Holy Fire na magbago. Nagbayad siyang Xiaotian ng 180 milyong mababang grade Dao Holy Stones at kinuha ang Dao Holy Flame mula sa Star Chamber of Commerce. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Sa isa pang VIP room, nakita ng Six Path Saint siyang Xiaotian na nagbid ng 180 milyon para sa Dao Holy Flames na iyon, at Nishan, itong yang Xiaotian, na nagbid ng 180 milyon para sa Dao Holy Flames na iyon, ay sadyang hanggal. At nasaktan niya ang Nine Evils Palace Master, at mahihirapan siyang umalis sa Xingluo Empire. Tumawa ang kanyang mga nasasakupan at sinabing, gumastos siyang Xiaotian ng 180 milyon para magbid para sa Dao Holy Flames na ito na walang gaanong pakinabang. Sa palagay ko ay wala siyang pera para magbid para sa dalawang Sword Dao top-level Holy Skill Secrets ng Dragonstone Emperor. Nang marinig ito, ang Six Path Saint ay nasa mabuting kalagayan, itinaas ang kanyang baso, at uminom kasama ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ng Great Dao Holy Flame, ang susunod na item na isusubasta ay ang Medicine Cauldron ng isang makapangyarihang parmasyutiko mula sa Sanqing Continent. Ang Medicine Cauldron na ito ay sikat din, ngunit hindi ito binili ni Yang Xiaotian. Susunod, ang kailangan niyang hintayin ay ang 200 bote ng Holy Water ni Buddha at ang 2 lihim na libro ng espada. Maliban sa 180 milyon na ginastos niya, may 1 billion pa siya. Kung ito ay normal, ang 1 bilyon ay higit pa sa sapat upang mabili ang 200 bote ng Holy Water ni Buddha at ang 2 lihim ng espada. Pagkatapos mag-auction ng ilang magkakasunod na item, sa wakas ay sinimulan na ng Star Auction ang auction ng 200 bote ng Holy Water ni Buddha. Naglabas ang host ng isang jade bottle at binuksan ang jade bottle ban. Napuno ng aura ng Buddha ng banal na tubig ng Buddha ang buong eksena, at ang lahat ay naligo sa liwanag ng Buddha. Ang susunod na auction ay 200 bote ng Holy Water ni Buddha. Ngumiti ang host at sinabing, ang 200 bote ng Holy Water ni Buddha ay hindi ordinaryong Holy Water ng Buddha, ngunit mula sa Three Worlds Buddha Hall. Pagkasabi pa lang nito ng host ay nabigla. Ano, the Buddhist Holy Water from the Three Worlds Buddha Hall? Ito ay imposible. Imposible. Matagal nang nawala ang Three Worlds Buddha Hall sa mahabang ilog ng panahon. Paano kaya nahanap ng Stars Chamber of Commerce ang Three Worlds Buddha Hall? For a time, excited ang mga tao. Nagulat din si Old Lu. Ayon sa alamat, ang Three Buddhist Hall ay iniwan ng Three Buddhas, ang unang Buddha ng Sanqing Continent. May nagsasabi rin na ang 3 Buddha ay mga disipulo ng kasalukuyang Buddha. Ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang Three Buddhist Hall ay nawala milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ngayon, sinabi ng auction host na ang banal na tubig ng Buddha ay nagmula sa Three Buddhist Hall. Hindi nakakagulat na ang lahat ay nasa sabik at hindi naniniwala. Nang makitang tuwang-tuwa ang lahat, mabilis na ipinaliwanag ng host, hindi namin nakita ang Three Buddhist Hall. Ang bote ng jade na puno ng sagradong tubig ng Buddha, na may tatak ng 4 na salita ng Third Buddha Temple. Nagpatuloy ang host, kaya, hinuhulaan namin na ang sagradong tubig ng bote na ito ay mula sa templo ng 3 Buddha. Pagkatapos magsalita, mabilis na ipinakita ng host ang 4 na karakter ng Temple of the Third Buddha Temple para sa lahat. Bagamat maliit ang 4 na salitang ito, malinaw na nakikita ng lahat. Sa oras na ito, ang host na si Shengli ay nagdidilig, at ang 4 na karakter ng 3 Buddhist na templo sa bote ng jade ay kumikislap, na tumagos sa liwanag na kapangyarihan ng Buddha, na nagpamulat sa mga tao. Natawa ang host, at ang 4 na salitang ito ay naglalaman ng Supreme Buddhist Array ng Teiko. Hanggat gumagamit ka ng Shengli, maaari kang maglabas ng mahinang kapangyarihan ng Buddha, na maraming magagandang gamit. Kung papasok ka sa ilang lugar ng mga demonyo, maaari kang magkaroon ng epekto ng pag-alis sa mga demonyo. At ang bote ng jade na ito ay mas kapaki-pakinabang sa magsasaka ng Buddha. Mayroon itong bote ng jade na ito, na tumutulong upang mapagtanto ang merito ng Budismo at ang mga sagradong kasanayan ng Buddha. Sa ilalim ng galaw ng host, lahat ay gumalaw sa kanilang mga puso. Ang sagradong tubig ng Buddha lamang ay nagmumula sa templo ng 3 dibisyon, na sapat na upang maiinit ang pakiramdam ng maraming tao. Paano mapapatunayan na ang sagradong tubig ng mga badhang ito ay hindi nagdagdag nito mamaya? Sa oras na ito, isang ninuno ang nagtanong sa kanyang puso. Sa katunayan, ang bote ng jade ay maaaring totoo. Gayunpaman, ang banal na tubig ng Buddha ay maaari ding idagdag ng mga tao ng Stars Chamber of Commerce. Tumawa ang host, makatiyak ang lahat na pagkatapos naming makuha ang bote ng jade na ito, hindi pa namin ginamit ang santuwaryo ng Buddha sa loob, at ang banal na tubig ng Buddha na ito ay may gintong likido ng Buddha. Ang gintong likido ng Buddha na ito ay may hindi bababa sa 1,000,000 taon. Sapat na upang patunayan na ang sagradong tubig ng mga Buddha na ito ay ang sagradong tubig ng Buddha milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Pagkatapos magsalita, sadyang inilagay ng host ang bote ng jade sa ilalim ng ilaw at hayaang tumingin ang liwanag sa bote ng jade. Totoo nga, ang santuwaryo ng Buddha sa loob nito ay lumutang ng isang layer ng gintong likido. Ito talaga ang gintong likido ni Buddha. Ang gintong likido ng Buddha na ito ay dapat magkaroon ng 1,000,000 taon. Sabi ng ilang ninuno na nakakaalam ng mga paninda. Ang host ay tumawa, ang bawat tao ay isang taong nakakaalam ng mga kalakal.
Sa isang sulyap, kung maghahanap ka ng isang tao upang makilala ito pagkatapos, ang sagradong tubig ng Buddha ay hindi 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ang aming pangunahing negosyo ay madodoble sa lahat. Pagkatapos magsalita, sinabi ng host ang panimulang presyo, dahil sa bihira ng sagradong tubig ng Buddha at ng jade bottle ng Buddha, ang santuwaryo ng 200 Buddha kasama ang bote ng jade, ang panimulang presyo ay ang Holy Stone ng Avenue na 200 milyon. 20 bilyon. Tulad ng Holy Flame of Auction Avenue, biglang tahimik ang eksena. Kung ang sagradong tubig ng Buddha na ito ay talagang nagmula sa templo ng ikatlong Buddha, natural na sulit ang presyo nito. Ngunit ang 200 milyon ay hindi isang decimal. Walang masyadong tao na makakakuha ng 200 milyon. Kaya pinalamig ang eksena, 2 bilyong yuan. Nang tahimik lang ang eksena, hindi na hinintay na sumigaw ang 6 na santo. Sa simula ng 6 na santo, nagsalita din ang ilang mga super force na orihinal na interesado sa sagradong tubig ng Buddha. Di nagtagal, ang presyo ay tinawag na 280 milyon. Nang ang presyo ay sumisigaw sa 200 milyon, ang 6 na santo o iba pang mga super force ay tumigil din. Pagkatapos ng lahat, ang sagradong tubig ng Buddha na ito ay may limitasyon sa presyo. Sa mata ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Matapos huminto ang 6 na anak at maraming super forces, ang master ng Jiuhei Hall ay nagsabi, 300 milyon. Ang tinig ng Panginoon ng Jiosha Temple ay tila isang tunog, at ito ay humahampas sa bulwagan. Hayaang umiling ang maraming tao ngunit humakbang. 3 bilyong milyon. Nang inakala ng master ng Jiuhei Hall na walang susunod, biglang tumunog ang boses ni Yang Xiaotian. Ano, 31 milyon. Napakaraming pera ni Yang Xiaotian. Nagulat ang 6 na santo at ang mga tao sa pinangyarihan. Ang master ng Jiuhei Hall ay lumubog din, at ang lamig sa kanyang mga mata ay kakilakilabot. Tinitigan niya ang VIP room ni Yang Xiaotian. Binaril niya lang ang sanctuary ng Avenue. Pinukaw siya ni Yang Xiaotian at sumabay sa kanya hanggang dulo. Nandito na naman si Yang Xiaotian. Magpatuloy sa pag-provoke. Si Yang Xiaotian ay naghahanap ng kamatayan. 32 milyon. Halos tumili ang master ng Jiuhei Hall. Ngunit ang boses ni Yang Xiaotian ay magaan at magaan pa rin, 330 milyon. 33 milyon. Biglang nagbubulungan ang lahat, 3 bilyong milyon. Galit na sabi ng master ng Jiuhei Hall. 350 milyon. Hindi natinag si Yang Xiaotian. Tahimik ang eksena. Maririnig ang karayom. Makakakuha pa rin ng napakaraming pera ang Yang Xiaotian na ito. Nagulat ang 6 na anak. Maraming Star Luo Empires ang hindi makakakuha ng napakaraming pera. Walang pagkakamali, 611, 611, isang libro, isang libro. Kumurap-kurap ang 6 na santo. Hindi ko alam kung anong ideya ang nataman ko. Yang Gongzi, Hongming College, ay may 300 milyon, mayroon bang mas mataas na bid? Nakita ng host ang lahat ng tahimik at sinabi sa isang napapanahong paraan. Pinisil ng master ng Jiuhei Hall ang isang banal na prutas sa kanyang kamay, 400 milyon. 400 milyon. Napabuntong hininga ang lahat. Nakikita ng lahat na ganap na inis ni Yang Xiaotian ang master ng Jiosha Temple, dahilan upang biglang tumaas ang presyo ng may-ari ng Jiuhei Hall sa 400 milyon. Gayunpaman, muling tumunog ang boses ni Yang Xiaotian, 41 bilyon. Nang marinig ng master ng Jiosha Temple, tumayo si Woran mula sa kanyang upuan, at ang kanyang katawan ay puno ng kalawakan. Sa sandaling ito, ang Panginoon ng Jiuhei Hall ay parang isang hayop, at ang malakas na hininga at ang magic prestihiyo ay nagpapahina sa maraming tao. Master Jiosha Temple, mangyaring huwag mayrita. Hindi pinansin ng host ng auction ang Jiosha Temple Lord Mo Wei at mahinahong sinabi, ang Hongming College Yang Gongzi ay mayroong 41 milyong yuan, at kung ang bid ay mas mataas pa ba? Huminga ng malalim ang master ng Jiuhei Hall, pinigilan ang galit at pagpatay sa kanyang puso, at umupo. Lahat ng tao sa Jiuhei Hall ay malamig. Sa huli, matagumpay na binili ni Yang Xiaotian ang 200 Buddha na ito mula sa banal na tubig ng Buddha mula sa Third Buddha Temple. Pagkatapos magbayad ni Yang Xiaotian ng 41 milyon, ipapadala ng auction ang santuwaryo ng Buddha kay Yang Xiaotian. Dumating na rin ang sagradong tubig ng Buddha. Kaya ngayon, ang 2 kendo cheats na lang ang natitira. Kasunod nito, nag-auction ang auction ng ilang produkto ng auction, na nagsimulang mag-auction ng 2 kendo cheats. Ang 2 kendo cheat na ito ay ang mga huling item din ng auction na ito. Susunod, ang 2 kendo cheat na isusubasta ay ang Skytop Sanctuary. Ipinakilala ng host, naniniwala akong lahat ay interesado sa 2 kendo cheat na ito. Masasabi ko sa iyo na ang 2 kendo cheat na ito ay iniwan ng Dragonstone Emperor. Hindi alam ng maraming tao na ang 2 kendo cheat na ito ay iniwan ng Dragonstone Emperor. Nagulat sila sa isang pagdinig. Nagulat sina Yang Xiaotian at Lao Lo. Iwanan mo ang Dragonstone Emperor. Ang Sixon at Jiosha Temple Master ay natuto ng maaga, ngunit hindi nagulat. Naniniwala akong alam din ng lahat kung sino ang Dragonstone ang dakila.
Pag-host, ang Dragonstone Emperor at Kaiyuan Emperor ay parehong maalamat na emperador ng tatlong dinastiyang Qing. Ang mga panloloko ng Kendo na iniwan niya ay ang mga kayamanan ng aking kontinente ng Sanqing. Siyempre, medyo mataas din ang starting price. Matapos marinig ang sinabi ng host na medyo mataas ang panimulang presyo, hindi napigilan ng lahat na bumulong-bulong tungkol sa panimulang presyo ng dalawang sword manual. Nang hulaan ng lahat, sinabi ng host, ang panimulang presyo ng dalawang sword manual na ito ay 500 million lower grade Dao Saint Stones. Ano, 500 milyon? Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Para sa maraming pamilya na hindi kayang bumili ng 200 o 300 milyon, ang 500 milyon ay isang astronomical figure. Maging si Yang Xiaotian ay nagulat. Sa una, naisip niya na ang panimulang presyo ng dalawang manual ng espada na ito ay 400 milyon lamang ang pinakamarami. 500 milyon. Lumampas ito ng malaki sa tansya niya. Ngayon, 600 milyon na lang ang natitira niya. Kung gusto niyang matagumpay na magbid para sa dalawang sword manual na ito, natatakot siya dito. Kung tutuusin, maraming tao ang pumupunta para sa dalawang sword manual na ito, at tiyak na magiging mabangis ang bidding. 500 milyon, itong panimulang presyo ay masyadong mataas, tama. Hindi naiwasang sabihin ng isang leader ng sekta. Ngumiti ang host at sinabing, kung ito ay iba pang pinakamataas na antas ng lihim na pakikipaglaban sa espada, talagang mataas ang 500 milyon, ngunit ang dalawang lihim na aklat na lumalaban sa espada ay iniwan ni Emperor Longxi, kaya hindi ito mataas. Ang panimulang presyo ng bawat item ay tinutukoy pagkatapos ng talakayan ng isang grupo ng mga appraiser sa aming Kamara ng Commerce. Itinaas ng host ang kanyang kamay at pinindot ito, senyales na tumahimik ang lahat, at sinabing, magsisimula na ang bidding, at hindi dapat bababa sa 10 milyon ang bawat bid. Maraming tao ang tumingin sa VIP room kung saan naroon ang Six Paths Saint Son at ang Nine Evils Palace Master. Bago ang auction, maraming tao ang nagsasabi na ang Six Paths Saint Son at ang Nine Evils Palace Master ay narito para sa dalawang lihim na aklat na ito na nakikipaglaban sa espada. 510 milyon. Oo nga, unang nagsalita ang Six Paths Saint Son. 520 milyon. Pagkaraan ng isang paghinto, nagsalita ang Nine Evils Palace Master, at ang kanyang boses ay hindi na kasing balisa at galit na gaya noong nagbibid siya kay Yang Xiaotian kanina. 530 milyon. Pagkatapos ng Nine Evils Palace Master, nagsalita si Yang Xiaotian. Nang makita ng Nine Evils Palace Master si Yang Xiaotian na nagbibid muli sa likod niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng nakamamatay na aura sa kanyang puso. 540 milyon. Galit na galit siya. Tila si Yang Xiaotian ang pinagsanib ng kanyang galit. Ngayon nang marinig niya ang boses ni Yang Xiaotian, galit na galit siya. Nang makita ang pakikialam ni Yang Xiaotian, ang Six Paths Saint ay tumigil sa pagsasalita nang hindi nagmamadaling magsalita. 550 milyon. Patuloy na sumigaw si Yang Xiaotian. 560 milyon. Sinabi ng Nine Evils Palace Master na may layuning pumatay. 570 milyon. Patuloy na sumigaw si Yang Xiaotian. 580 milyon. Hindi nagdalawang isip ang Nine Evils Palace Master sa pagkakataong ito, hindi katulad ng mga alalahanin niya noong nagbid para sa Holy Flame of the Great Tao at sa Holy Water of Buddha. 600 milyon. Sigaw ni Yang Xiaotian pagkatapos mag-alinlangan sandali. Ito ang limitasyon na kaya niyang tiisin. 600 milyon. Nagulat ang lahat. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na ang Nine Evils Palace Master ay mag-aalala, ang boses ng Nine Evils Palace Master ay muling tumunog, 610 milyon. Bumantong hininga si Yang Xiaotian at umiling. Nais niyang i-bid ang dalawang lihim na libro ng espada, ngunit ngayon ay maaari lamang siyang sumuko. Young Master, nakaipon ako ng 100 milyon sa nakalipas na 10 taon. Magagamit mo muna, biglang sabi ni Old Lu. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, naglabas si Old Lu ng space ring at binuksan ang restriction. Puno ito ng mababang uri ng mga banal na bato, eksaktong 100 milyon. Okay, babayaran kita mamaya. Ngumiti si Yang Xiaotian nang walang pag-aalinlangan. Young Master, mukhang walang pera si Yang Xiaotian. Nakita ng isang subordinate sa likod ng Six Paths Saint na matagal nang hindi nagsasalita si Yang Xiaotian at ngumiti. Ang Six Paths Saint ay tumango at ngumiti, pagkatapos ay sumigaw, 620 milyon. Pagkatapos sumigaw, tumingin siya sa direksyon ng VIP room ni Yang Xiaotian na may mapanuksong tingin. 630 milyon. Narinig ng Lord of the Nine Evils Palace na sinusundan siya ng Six Paths Saint, at hindi pa rin siya nagdalawang isip at patuloy na sinundan siya. Tila desidido na rin siyang makuha ang dalawang sikretong espadang ito. 640 milyon. Patuloy na sinundan siya ng Six Paths Saint. Sa ganitong paraan, ang Panginoon ng Siyam na kasamaan at ang Santo ng 600 ay nagpabalik-balik, at sa lalong madaling panahon ang presyo ay umabot sa 670 milyon. Natakot ang lahat nang makitang mabilis na tumaas ang presyo mula 500 milyon hanggang 670 milyon. Gayunpaman, nang sumigaw ang Lord of the Nine Evils ng 670 milyon, tumigil din ang Saint of the Six Paths. Nag-alinlangan siya. Bagamat nagdala siya ng 1 bilyon, ang presyo ng 670 milyon ay talagang medyo mapangahas, na mas mataas kaysa sa kanyang orihinal na psikolohikal na presyo.
Kung tutuusin, ang kanyang pera ay hindi kinikita sa pamamagitan ng pagkamot. Marami rin siyang pinagdaan ng panganib para mabuksan ang kuwebo ng sinaunang strongman at makuha itong 1 bilyon. Nang inaasahan ng lahat na susundan ng santo ng 600, ang boses niyang Xiaotian ay umalangaw-ngaw, 700 milyon. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. 700 milyon. Nagulat ang santo ng 600 at ang lahat. Ang Lord of the Nine Evils ay mukhang malungkot din. Talagang may pera siyang Xiaotian. Palace Master. Isang matandang ninuno ng Nine Evils Palace ang gustong hikayatin ang Nine Evils Palace Master, ngunit ang Nine Evils Palace Master ay nagsabi na may mabangis na mukha, 710 milyon. This time, hindi na siya susuko kahit ano pa ang sabihin niya. Hindi kahit na siya ay namatay. Nagulat ang lahat. Kahit na ang dalawang sword manual na ito ay iniwan ng Dragonstone Emperor, talagang napakapangit na ibid para sa kanila sa presyong higit sa 700 milyon. Umiling siyang Xiaotian, 720 milyon. Sa sandaling naisip ng lahat na ang Nine Evils Palace Master ay matagumpay na nagbid para sa dalawang sword manual, ang Six-Path Saint ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang Nine Evils Palace Master ay kumalma at nanatiling tahimik. Obviously, ayaw niyang ituloy ang bidding. Lam-Ingalinga ang host sa paligid at ngumiti, nag-alok ang Six-Path Saint ng 720 milyon. Mayroon bang sinumang maaaring mag-alok ng mas mataas na presyo? Siyempre, hindi ito nangangailangan ng mas mababang grado na Great Dao Saint Stone. Kung may iba pang mga kayamanan, maaari rin silang magamit bilang collateral at pagkatapos ay magbid. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa VIP room kung nasaan siyang Xiaotian. Kahapon, na-activate niyang Xiaotian ang lahat ng Sword Star ng Xingluo Swordstone at nakakuha ng espada at isang lihim na libro. Ang presidente ng kanilang Qunxing Chamber of Commerce ay syempre interesado sa espada at sa lihim na aklat. Nagningning ang mga mata niyang Xiaotian nang marinig niya ang sinabi ng host, at sinabi niya, mayroon akong isang lihim na aklat ng pinakamataas na antas ng mga banal na kasanayan ng espada, at gusto kong isala ito sa halagang 200 milyon. Siguro kung ito ay magagawa. Masayang ngumiti ang host nang marinig niya ito, kung buo ang Secret Book of the Sword ni Mr. Yang, pwede itong isande sa halagang 200 milyon, pero dapat itong ma-appraise ng ating mga appraiser. Hindi nagtagal, ilang appraiser ang dumating sa VIP room niyang Xiaotian at nagsimulang suriin ang Sword Secret Book na binanggit niyang Xiaotian. Mayroon na siyang 4 na lihim na aklat ng pinakamataas na antas na banal na kasanayan ng espada mula sa Black Ant Palace, at 15 aklat mula sa underground na Imperial Palace ng Kaiyuan Ancient Land. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha niyang Xiaotian ang isa sa mga libro mula sa underground Imperial Palace ng Kaiyuan Ancient Land. Ilang appraiser ang nag-appraise sa sword manual na kinuha niyang Xiaotian. Matapos matanggap ang tugon, tumango ang host at ngumiti, pagkatapos ng pagtatasa, buo ang sword manual ni Mr. Yang, ito ay isang pinakamataas na antas ng banal na kasanayan, at maaari itong maisangla sa halagang 200 milyon. Pangit ang itsura ng Six-Path Saint. 730 milyon. Sinabi niyang Xiaotian matapos isangla ang isa sa mga manual ng espada. Naikuyom ng Six-Path Saint ang kanyang mga kamao at magpapatuloy na sana sa pagbibid, ngunit ang kanyang nasasakupan ay nag-alinlangan at sinabing, Young Master, maaaring may 40 sword manual siyang Xiaotian. Sa makatuwid, walang silbi para sa Six-Path Saint na ipagpatuloy ang pagbid. Ang mukha ng Six-Path Saint ay nagbago mula sa maulap hanggang sa maliwanag. Kahapon, na-activate niyang Xiaotian ang 120 Sword Star sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 40 Sword Arts ng Pinnacle Realm. Siguro mayroon talaga siyang 40 sa kanila. Ang Six-Path Saint ay ayaw, ngunit sa wakas ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Hindi sinunod ng Nine Evils Palace Master ang auction, at matagumpay na nabili niyang Xiaotian ang 2 lihim ng Sword Arts. Pagkatapos magsangla ng Sword Art Secret, nagbayad siyang Xiaotian ng 530 milyon, at ipinadala ng Star Chamber of Commerce ang 2 Sword Art Secret kay Yang Xiaotian. Tiningnan niyang Xiaotian ang 2 sekreto ng Sword Art sa kanyang harapan, halos binaliktad ang mga ito, at pagkatapos makumpirma na sila ay mula kay Emperor Longxi, inilagay niya ang mga ito. Sa puntong ito, natapos ang auction. Matapos makuha ang mga lihim ni Emperor Longxi, hindi nagtagal siyang Xiaotian, at direktang umalis sa eksena kasama si Lao Lu at bumalik sa inuupahang bakuran. At ang mga tao ng Nine Evils Palace ay lihim na pinanood sina Yang Xiaotian at Lao Lu na umalis. Tinitigan ng Lord of the Nine Evils Palace si Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay puno ng nagliliyab at sakam na apoy. Bilang karagdagan sa 2 lihim ng espada ng Dragonstone Emperor, si Yang Xiaotian ay maaaring magkaroon ng 39 na lihim ng espada ng pinakamataas na antas ng banal na kasanayan. Sa makatuwid, si Yang Xiaotian ay mayroon na ngayong hindi bababa sa 40 lihim ng espada ng pinakamataas na antas ng mga banal na kasanayan. Isa lang itong malaking kapalaran. Patayin si Yang Xiaotian, at lahat ng kayamanan na ito ay mapapasa Nine Evils Palace. Sa katunayan, hindi lang ang Nine Evils Palace ang nag-iisip, kundi pati ang Six-Path Saint Son at iba pang puwersa ang nag-iisip. Pagkatapos bumalik ni Yang Xiaotian sa bakuran, nagsanay siya sa pag-iisa.
Bagamat hindi mura ang pag-upa ng bakuran sa Xingluo Imperial City, para sa kasalukuyang yaman niyang Xiaotian, ang halagang ito ng pera ay isang patak sa balde. Una niyang ginamit ang 200 bibig ng holy water ni Buddha upang diligin ang puno ng Pusoo Buddha. Bagamat ang holy water ng Buddha na ito ay nagmula sa Three Worlds Buddha Hall, nakakalungkot na gamitin ito sa pagdidilig sa Pusoo Buddha Tree, ngunit walang pakialam si Yang Xiaotian. Kailangan na niya ngayon ang Buddha fruit ng Pusoo upang mapabuti ang kanyang lakas. Bago umatras para magsanay, hiniling ni Yang Xiaotian kay Lao Lu na bumalik sa Chanwo King City upang hintayin siya at tulungan siyang malaman ang balita tungkol sa Flame Princess at sa Wanyu Saint Vein. Sa orihinal, akala niya ay mayroong Wanyu Saint Vein sa ilalim ng mga guho ng Kaiyuan Ancient Land, ngunit hindi niya ito nakita. Hanggat nakahanap siya ng isa pang Wanyu Saint Vein, ang kanyang Wanyu Saint Vein ay sana ay malilinang sa ika-27 o maging ika-28 antas. Young Master, mangyaring mag-ingat. Sinabi ni Lao Lu pagkatapos marinig ni Yang Xiaotian na hayaan muna siyang umalis. Ngayon hanggat umalis si Yang Xiaotian sa Xingluo Imperial Capital, tiyak nakikilos ang Jieshi Palace laban kay Yang Xiaotian. At napakaraming kayamanan ni Yang Xiaotian, tiyak na matutukso ang ibang puwersa. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Lao Lu na huwag mag-alala. Magalang na yumuko si Lao Lu at umalis. Dahil alam niyang umalis si Lao Lu sa Xingluo Imperial Capital, ngunit hindi umalis si Yang Xiaotian, ang Jieshi Palace at ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay nataranta, ngunit walang nakapigil kay Lao Lu. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian lang ang target ng lahat. Pagkaalis ni Lao Lu, nilamon ni Yang Xiaotian ang susunod na Pusoo Buddha fruit. Biglang, ang lumalakas na kapangyarihang panggamot ng Pusoo Buddha fruit ay patuloy na dumaloy sa mga banal na ugat at dantian ni Yang Xiaotian. Ang lakas ni Yang Xiaotian ay patuloy na tumaas. Wala pang isang taon, pininom ni Yang Xiaotian itong Pusoo Buddha fruit. Nagulat si Yang Xiaotian nang makitang ang Pusoo Buddha fruit na natubagan ng Buddhist holy water mula sa 3 Buddhist Hall ay 30% hanggang 40% na mas mahusay kaysa sa nakaraang ilang Pusoo Buddha fruits. Matapos pinuhin ang Pusoo Buddha fruit, ipinagpatuloy niya ang paglunok at pagpino sa 2 natitirang bilyong taong gulang na mga banal na gamot. Habang nilulunok at nilinis ni Yang Xiaotian ang Pusoo Buddha fruit at ang 2 bilyong taong gulang na divine medicines, ang kanyang 2 divine clone ay nagsanay din ng 2 mahusay na kasanayan sa espada ng Dragonstone Emperor. Bago pininom ni Yang Xiaotian ang Pusoo Buddha fruit, nasanay na niya ang 2 mahusay na sword skills ng Dragonstone Emperor at iba pang top level na kasanayan sa sword hanggang sa tuktok. Maging ang Xingluo sword art ay nakalusot din sa tuktok. Sa ngayon, nakabisado na ni Yang Xiaotian ang 123 sword arts ng pinakamataas na antas, na lahat ay umabot na sa tugatog. Noong nag-iisa si Yang Xiaotian, nilock ng lahat ng partido ang bakuran ni Yang Xiaotian. Sumimangot ang Lord of the Nine Evils nang malaman niyang mahigit isang taon nang nag-iisa si Yang Xiaotian at hindi pa rin lumalabas. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Si Yang Xiaotian ay hindi maaaring manatili doon sa lahat ng oras. Sabi ng isang matandang ninuno ng Nine Evils, hanggat lalabas siya, tiyak na malalaman ng ating mga tao na hindi siya makakatakas. Ang Lord of the Nine Evils ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, at tinitigan ang matandang ninuno ng Nine Evils, kung makatakas si Yang Xiaotian, kung gayon, kukunin ko ang iyong buhay. Ang matandang ninuno ng Nine Evils ay nanginag sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay ngumiti at sinabi, huwag kang mag-alala, Panginoon. Yang Xiaotian ay hindi makakatakas. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Nang pinuhin ni Yang Xiaotian ang 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot, 2 taon na ang lumipas mula nang matapos ang auction. Sa panahon ng retreat na ito, si Yang Xiaotian ay bumuti ng husto. Sa 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot na kanyang dinalisay noon, hindi lamang siya nakalusot sa ika-4 na antas ng santo, ngunit naabot din niya ang rurok ng ika-4 na antas ng santo, at kalahating hakbang lamang ang layo mula sa paglusot sa ika-5 antas ng santo. Hindi nagmamadaling umalis si Yang Xiaotian, ngunit nagpatuloy sa pagsasanay ng Xingluo Sword Art sa bakuran at pinag-aralan ng star map na nakapaloob sa Xingluo Sword Art. Ang star map na ito ay dapat sumangguni sa isang lokasyon. Kung ang lokasyong ito ay nasa Sanqing Continent, kailangan pa rin niyang maghanap ng impormasyon. Habang pinag-aaralan ng star map ng Xingluo Sword Art, nilinaw din ni Yang Xiaotian ang bote ng jade ng Three Worlds Buddha Hall at pino ang hanay ng Buddha na nakapaloob sa Three Worlds Buddha Hall, dito. Noong una, nais ni Yang Xiaotian na makahanap ng ilang impormasyon tungkol sa Three Worlds Buddha Hall mula sa bote ng jade na ito, ngunit pagkatapos na pinuhin ang bote ng jade, hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngunit palaging nararamdaman ni Yang Xiaotian na ang bote ng jade na ito ang dapat maging susi sa pagbubukas ng malaking pormasayon. At ang malaking ahensya ng pagbuo na ito ay dapat na nauugnay sa Third Buddhist Temple. Kinuha ni Yang Xiaotian ang bote ng jade. Paglabas ko sa bakuran, naramdaman ko ang daan-daang kapaligiran na nakatago sa paligid. Ngumisi si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay naglakad papunta sa isang bookstore at bumili ng 12 ng mga mapa tungkol sa kontinente ng Sanqing at sa mga pangunahing imperyo.
Matapos bilhin ang mapa, bumalik si Yang Xiaotian sa bakuran ng restaurant at binuksan ang shielding formation na inayos niya ng maaga. Tahimik na umalis si Yang Xiaotian sa kabisera ng Xingluo. Tulad ng pag-alis ni Yang Xiaotian sa kabisera ng Emperor Luo, ang master ng Jiuhe Hall ay iniulat ng kanyang ninuno, na nagsasabi na pagkatapos bumili ni Yang Xiaotian ng maraming bilang ng mga mapa, bumalik siya sa bakuran at binuksan ang may kalasag na malaking porma sayon. Binuksan ko ang shielded array. Ang Jiosha Temple ay nagdududa, at may masamang pakiramdam sa aking puso. Tinanong, ilang oras na? Ito ay higit sa 100 oras. Nagmamadaling sabi ng kanyang nuno. Higit 10 oras. Ang master ng Jiuhe Hall ay lumubog. Puwersahan itong binuksan ng mga tao ang malaking porma sayon ng kanyang bakuran, bilasan mo. Nang makita ng kanyang mga ninuno ang master ng Jiosha Temple, anong lakas ng loob niyang magatubiling, at mabilis na hinayaan ng mga tao na buksan ang shielded array ng courtyard ni Yang Xiaotian. Nang harangin ng patio ni Yang Xiaotian ang malaking porma sayon, ang mga ninuno ng Jiosha Temple at ang kanyang mga tauhan ay lumingon sa bawat sulok ng patio ni Yang Xiaotian, ngunit hindi nila nakita ang figure ni Yang Xiaotian. Ang ninuno ng Jiuhe Hall, na nangakong tatakas kay Yang Xiaotian, ay Map Outla. Bigyan mo ako. Ang master ng Jiuhe Hall ay puno ng mga intensyon ng pagpatay, at umungal, si Yang Xiaotian ay hindi dapat nakalayo, hinaharangan ako sa paligid. Ngunit kahit paano hinarangan ng Nine Evils Palace ang lugar, pagkatapos ng 1 buwan, walang nakahanap kay Yang Xiaotian. Ang resultang ito ay nagpabaliw sa Nine Evils Palace Master. Pinandilatan niya ang matandang ninuno, hindi mo ba sinabi na hindi makakatakas si Yang Xiaotian? Sa sobrang takot ng matandang ninuno ay lumuhad siya sa lupa, Palace Master, tiyak na nagtatago si Yang Xiaotian. Hanggat patuloy tayong naghahanap, tiyak na mahahanap natin si Yang Xiaotian. Bago pa siya makapagpatuloy, hinampot siya ng Nine Evils Palace Master sa dibdib at lumipad palayo. Para sa maraming taon mong kontribusyon sa Nine Evils Palace, bibigyan kita ng 1 pang buwan. Kung hindi mo mahanap si Yang Xiaotian pagkatapos ng 1 buwan, papatayin kita. Galit na sabi ng Nine Evils Palace Master. Ang matandang ninuno ay nagsuka ng maraming dugo, nagpasalamat sa Nine Evils Palace Master ng may pagkataranta, at pagkatapos ay sumabog sa hangin at umalis, gamit ang lahat ng kanyang lakas upang hanapin si Yang Xiaotian. Ngunit kahit paano maghanap ang Nine Evils Palace, nakatadhana itong hindi mahanap si Yang Xiaotian. Dahil sa oras na ito, umalis na si Yang Xiaotian sa Xingluo Empire. Pagkatapos umalis sa Xingluo Empire, si Yang Xiaotian ay nagmaneho ng spaceship patungo sa Blood Soul Mountain. Iyon ang lugar kung saan nilabanan ni Emperor Kaiyuan ang huling mapagpasyang labanan. Gusto niyang makita kung mahahanap niya ang sirang ibabang kalahati ng espada ng Kaiyuan Sword. Sa spaceship, binuklat ni Yang Xiaotian ang 12-12 ng mga mapa tungkol sa Sanqing Continent na binili niya bago umalis. Isinasaalang-alang na ang topography ay magbabago, hindi lamang binili ni Yang Xiaotian ang mapa ng kasalukuyang Sanqing Continent, ngunit binili rin ang mapa ng Sanqing Continent 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng paghahambing, mas madaling mahanap ang lokasyon ng star map na nakapaloob sa Xingluo Sword Art. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pananaliksik at paghahambing, hindi pa rin mahanap ni Yang Xiaotian ang lokasyong ipinahiwatig ng star map. Hindi kaya ang lokasyon ng star map na ito ay wala sa Sanqing Continent? Hindi ito imposible. Kung ang master na umalis sa Xingluo Sword Stone ay hindi mula sa Sanqing Continent, kung gayon ang lokasyon na ipinahiwatig ng star map ay dapat nasa ibang kontinente. Matapos hindi mahanap ang lokasyon ng star map, maaari lamang itong isantabi ni Yang Xiaotian pansamantala. Sa daan patungo sa Blood Soul Mountain, kapag dumadaan sa ilang walang nakatirang bundok, paminsan-minsan ay humihinto siya upang pinuhin ang Great Saint Peel. Matapos isama ang Dao Holy Flame ng auction, ang kanyang Chaos Mysterious Divine Fire ay matagumpay ding napalitan ng Chaos Holy Fire. Gamit ang dalawang Chaos Holy Fires, maaari na niyang pinuhin ang 8 Tribulations Heavenly Grade Great Saint Peel. Sa ilalim ng pagpapakain ng 8 Tribulations Heavenly Grade Great Saint Peel, ang epekto ng mga banal na prutas na itinanim ng ilang mga banal na puno ay higit na mabuti. Ipinipilit ni Yang Xiaotian na lunukan ang ilang mga banal na prutas upang magsanay, at ang kanyang paglilinang ay papalapit na sa ikalimang antas ng santo. Kahit na wala ang bilyong taong gulang na banal na gamot, maaari siyang makapasok sa ikalimang antas ng santo sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, bago ang susunod na pagtatasa, hindi ko alam kung makakalusot ako sa 10 antas ng santo. Nais ni Yang Xiaotian na sumali sa punong tanggapan ng Hongming College bago ang susunod na pagtatasa ng Hongming College. Sa oras na iyon, direktang lalahok siya sa pagtatasa ng punong tanggapan ng Hongming College. Ang unang lugar sa pagtatasa ng punong tanggapan ng Hongming College ay makakatanggap ng mas mataas na gantimpala kaysa sa mga gantimpala ng mga pangunahing sangay. Halimbawa, ang unang lugar sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo ng Saint Realm sa Chunwo Branch ay gagantimpalaan lamang ng 170 milyong taong gulang na banal na gamot, ngunit ang punong tanggapan ng Hongming Academy ay nagbibigay ng gantimpala sa 100 milyong taong gulang na banal na gamot. Bukod dito, ang unang lugar sa pagtatasa ay maaaring maunawaan ang isang sword-defying top-level na sagradong kasanayan na kinelekta ng punong tanggapan ng Hongming Academy. Ang Blood Soul Mountain ay malayo sa Xingluo Empire. Sa buong lakas na pagmamaneho ni Yang Xiaotian sa spaceship ng Jielong,
tumagal ng mahabang 2 buwang paglipad upang marating ang Blood Soul Mountain. Pagdating niya sa Blood Soul Mountain, hindi nakaimik si Yang Xiaotian tungkol sa bilis ng snail ng Jilong spaceship. Sana ay mahanap ko na ang ibabang kalahati ng katawan ng espada ng Kaiyuan Sword sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay hanapin ang Kaiyuan Light, kung hindi, mahirap maglakbay. Mahirap nang maglakbay sa pagitan ng 3 pure continental empires ngayon. Kung tatawid ka sa kontinente sa hinaharap, mas magiging mahirap kung walang magandang spaceship. Tumingin si Yang Xiaotian sa Blood Soul Mountain. Ang Blood Soul Mountain ay may tuloy-tuloy na mga taluktok at nababalot ng mahinang ambon ng dugo. Bago ang mapagpasyang labanan ng Emperor Kaiyuan, ito ang lugar kung saan dumami ang Blood Soul Clan. Ang Blood Soul Clan ay halos mapuksa sa kapangyarihan ng mapagpasyang labanan ni Emperor Kaiyuan. Gayunpaman, pagkatapos ng 1,000,000 taon ng paggaling, ang Blood Soul Clan ay hindi lamang nakabawi, ngunit naging mas malakas din kaysa dati. Ngayon ang Blood Soul Clan ay isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Sanqing Continent. Dahil mismo sa kapangyarihan ng Blood Soul Clan kaya ang buong Blood Soul Mountain ay nababalot ng ambon ng dugo sa buong taon. Inalis ni Yang Xiaotian ang spaceship at maingat na lumipad patungo sa Blood Soul Mountain gamit ang Chaos 5 Elements Escape Technique. Kasabay nito, hinimok niya ang sirang Kaiyuan Sword na maramdaman ang ibabang kalahati ng espada. Bagamat nasira ang Kaiyuan Sword, dapat niyang maramdaman ang kalahati ng espada sa loob ng ilang milya. Gayunpaman, kara-rating lang ni Yang Xiaotian sa Blood Soul Mountain at hindi pa nagtagal na naghahanap ng makita niya ang isang grupo ng mga disipulo ng Blood Soul Clan na lumilipad mula sa malayo. Pinamitis pa ng pinuno ng clan ang Blood Soul Holy Fruit sa bawal na lugar. I wonder kung sino ang ililibang niya this time, sabi ng isang alagad ng Blood Soul Clan. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Hininaan ng isa pang disipulo ng Blood Soul Clan ang kanyang boses at sinabing, nabalitaan ko na ililibang nila ang isang mahalagang tao mula sa White Knight Demon Clan. Ano, may paparating na mahalagang figure mula sa White Knight Demon Clan. Ang iba pang mga disipulo ng Blood Soul Clan ay nagulat lahat. Sa panahon ng talakayan, lumipad ang grupo ng mga disipulo ng Blood Demon Clan. Sa pagtingin sa grupo ng mga disipulo ng Blood Demon Clan na aalis, nagulat si Yang Xiaotian. Isang mahalagang figure mula sa White Knight Demon Clan ang pupunta sa Blood Soul Clan. Ano ang pinaplano nila? Ang White Knight Demon Clan ay dapat may pinaplano sa Blood Soul Clan, kung hindi, magiging imposible para sa kanila na magpadala ng isang mahalagang tao sa Blood Soul Clan. Gayunpaman, kailangan niyang hanapin ang kalahati ng espada ng Kaiyuan Sword sa lalong madaling panahon, kung hindi, kung dumating ang mga master ng White Knight Demon Clan, malamang nahaharingan ng Blood Soul Clan ang paligid ng Blood Soul Mountain. Binilisan ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, hinanap ni Yang Xiaotian ang 12-dosenang mga taluktok ng bundok ng sunod-sunod, at hindi niya nakita ang kalahati ng espada. Lumalakas na ang gabi. Nang nagpatuloy si Yang Xiaotian sa paghahanap, biglang, ilang kamanghamanghang mga halimaw na hininga ang dumating mula sa malayo, at sa isang kisap mata, siya ay lumapit kay Yang Xiaotian. Kasabay nito, isang malaking bilang ng mga master na lumipad din palabas ng Blood Demon Mountain, na lumabas upang salubungin ang Blood Demon Clan High Rise ng Baye Demon. Kuya Xiao, huwag kang pumunta ng wala. Nagtawanan ang mga master na pinamumunuan ng Blood Demon. Ayos lang. Tumawa ang guro ni Baye. Hindi kalayuan sa Yang Xiaotian nang huminto ang dalawang grupo nang huminto sila. Si Yang Xiaotian ay mahigpit. Sa kabutihang palad, ni isa sa dalawang tao at mga kabayo ay hindi nanatili ng masyadong mahaba. Matapos batiin ng dalawang panig, sa ilalim ng imbitasyon ng Blood Demon Master, pumasok sila sa Blood Demon Mountain kasama ang Baye Demon Master. Matapos ganap na mawala ang dalawang pangkat ng mga tao at mga kabayo, lumabas si Yang Xiaotian. Pinagmasdan niya ang mga master ng Blood Demon at ang Baye Demon na umaalis sa direksyon. Sa kanyang mga mata, ang Panginoon ng Baye Demon na pinangalanang Xiao, at ang angka ng Blood Demon ay tila nagsasalita tungkol kay Hongmeng. Kolehiyo. Gayunpaman, dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng Blood Demon Mountain, hindi malinaw na marinig ni Yang Xiaotian ang pinag-uusapan ng dalawa tungkol sa Hongmeng College. Noong panahong iyon, ang Baye Demon ay halos nawasak ng Hongmeng Daoist. May sabwatan ba ang Baye Demon para makipagsabwatan sa Blood Demon sa pagkakataong ito para harapin ang Hongmeng College? Kung gayon, magkakaroon ng malaking pagbabago sa panahong iyon sa malapit na hinaharap. Gustong sundan ni Yang Xiaotian at makita kung ano ang pinagsasabwatan ng White Knight Demon Clan at Blood Demon Clan, ngunit pagkatapos lumipad ng ilang sandali, tumigil siya. Sa kanyang kasalukuyang Chaos 5 Elements Escape Technique at lakas, tiyak na matutuklasan siya kapag nakapasok na siya sa ipinagbabawal na lugar ng Blood Demon Clan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Xiaotian na hanapin muna ang kalahati ng Kaiyuan Sword. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang oras, hindi pa rin niya maramdaman ang kalahati ng Kaiyuan Sword. Kung 2 o 3 oras pa, magaan na. Kapag maliwanag na, madali siyang matuklasan ng Blood Demon Clan. Bagamat nababalisa si Yang Xiaotian, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maramdaman ito sa bawat pulgada. Nang dumating si Yang Xiaotian sa isang malamig na lawa, biglang nagbuga ng mahinang liwanag ang Kaiyuan Sword sa kanyang kamay.
Nagulat si Yang Xiaotian. Ano ito? Natuwa siya at napatingin sa malamig na pond sa harapan niya. Ang kanyang Kaiyuan sword, na hindi nakagawa ng anumang paggalaw, ngayon ay nagbuga ng mahinang liwanag. Ang kalahati ng espada ni Kaiyuan ay malamang na nasa malamig na pond sa harap niya. Kumikislap si Yang Xiaotian at pumunta sa langit sa itaas ng malamig na lawa. Ang malamig na pond ay napuno ng malamig na hangin. Ngayon lang, wala siyang naramdaman sa labas ng malamig na pond, ngunit nang si Yang Xiaotian ay pumunta sa kalangitan sa itaas ng malamig na pond, ang malamig na hangin ng malamig na pond ay sumugod patungo sa kanya, at ito ay sobrang lamig, nagyayelo sa buong katawan ni Yang Xiaotian na may mga goosebumps. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi ko alam kung ano ang nasa malamig na lawa na ito, ngunit may napakalamig na hangin. Pagkatapos ng isang pause, nabasag niya ang ibabaw ng pond at bumaba sa ilalim ng malamig na pond. Matapos makapasok sa malamig na pond, ang tubig ng malamig na pond ay mas malamig kaysa sa malamig na hangin, nagyayalo sa dugo ni Yang Xiaotian upang mamuo, at mabilis na hinimok ni Yang Xiaotian ang dalawang kaguluhang banal na apoy. Sa ilalim ng kapangyarihan ng dalawang Chaos Holy Fires, hindi niya naramdaman ang lamig. Habang papunta siya sa ilalim ng malamig na lawa, ang liwanag na ibinubuga ng Kaiyuan sword sa kamay ni Yang Xiaotian ay lumakas at lumakas. Obviously, palapit siya ng palapit sa kabilang kalahati ng espada ng Kaiyuan sword. Ang malamig na pond na ito ay mas malalim kaysa sa orihinal na naisip ni Yang Xiaotian. Bumaba siya ng daan-daang talampakan, ngunit hindi niya naabot ang ilalim. Bukod dito, patuloy na lumalabas ang malamig na hangin mula sa ilalim ng malamig na lawa, at maging ang apoy ng dalawang Chaos Holy Fires ni Yang Xiaotian ay lumabo ng husto. Gayunpaman, sa ilalim ng kapangyarihan ng dalawang Chaos Holy Fires, ang malamig na hangin ay hindi kailanman makakalusot sa katawan ni Yang Xiaotian. Matagumpay na napunta si Yang Xiaotian sa lupa sa ilalim ng malamig na lawa. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay naghanap ng mabuti, at sa wakas ay dumating sa isang malukong blok ng lupa. Nang dumating siya sa malukong na blok ng lupa na ito, ang liwanag ng Kaiyuan sword sa kanyang kamay ang pinakamalakas. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at ang Kaiyuan sword sa kanyang kamay ay nilaslas at pinutol ang blok ng lupa. Napakatigas ng soil block na ito, ngunit sa ilalim ng sword energy ng Kaiyuan sword, nahati ito, na nagpapakita ng isang bahagi ng katawan ng espada sa loob. Sa pagtingin sa bahaging ito ng katawan ng espada, masaya si Yang Xiaotian. Ang kalahati pa ng katawan ng espada ng Kaiyuan sword ay narito na. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ko na rin. Hinawakan ni Yang Xiaotian ang kabilang kalahati ng espada gamit ang isang kamay. Marahil ay dahil sa sobrang tagal niya sa malamig na lawa, ang buong espada ay sobrang lamig, at ang mga kamay ni Yang Xiaotian ay namamanhid. Mabilis na hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Sun Holy Body na pawiin ang lamig sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, ginamit niya ang kapangyarihan ng Sun Holy Flame para pawiin ang lamig sa espada. Ang mga grupo ng madilim na malamig na hangin ay patuloy na lumabas mula sa espada. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang paglabas ng malamig na hangin, at inilagay ni Yang Xiaotian ang dalawang kalahati ng espada sa Dragon Robbery Ring. Nang papaalis na si Yang Xiaotian sa malamig na lawa, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Ang kakaibang tunog na ito ay tila tunog ng isang bagay na umaatake sa bakal na pader. Nagulat si Yang Xiaotian. Paano magkakaroon ng ganoong tunog sa ilalim ng malamig na lawa na ito? Ngunit ang kakaibang tunog ay nawala pagkaraan ng ilang sandali. Saglit na nag-alinlangan si Yang Xiaotian at maingat na lumipad sa direksyon kung saan nanggaling ang kakaibang tunog. Gayunpaman, nang lumipad siya sa direksyon na iyon, hindi lamang ang malamig na hangin ay lumakas at lumakas, kundi pati na rin ang malamig na agos ay lumakas at lumakas. Napakalakas ng malamig na agos kaya hindi siya makagalaw. Sa huli, si Yang Xiaotian ay hindi na makagawa ng isa pang hakbang pasulong. Sa malamig na hangin at malamig na agos, malabo niyang nakita ang isang itim na butas sa ilalim ng malamig na pool sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, muling tumunog ang kakaibang tunog na ngayon lang niya narinig. Sa pagkakataong ito, kinumpirma ni Yang Xiaotian na mayroon talagang umaatake sa bakal na pader. Tinanong ni Yang Xiaotian si Ding Ye kung may paraan para makapasok sa black hole. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nagising si Ding Ye, na nilamon na ang 10 Great Daw Holy Water para makabawi. Naramdaman nito ang lakas ng malamig na agos na bumubulusok mula sa black hole at sinabing, madadala lang kita sa black hole, ngunit hindi kita madadala. Hindi nakaimik si Yang Xiaotian. Kung hindi ka makapasok, walang silbi. Maghintay hanggang sa masira mo ang Great Saint Realm, babalik tayo. Sabi ni Ding Ye. Kapag nalampasan ni Yang Xiaotian ang Great Saint Realm, maaaring maibalik ang lakas nito sa mas malakas na antas. Pagkatapos, makapasok na tayo sa black hole. Tumanggo si Yang Xiaotian at kinailangan munang umatras. Pagkatapos mag-withdraw, lumipad si Yang Xiaotian palayo sa Blood Demon Mountain. Pagkatapos niyang makalayo sa Blood Demon Mountain, pinaandar niya ang spaceship pabalik sa Skyfire King City. Sa spaceship, inilabas ni Yang Xiaotian ang dalawang kalahati ng Kaiyuan sword, ngunit nang gusto niyang gamitin ang Iron of the Great Daw para pagsamahin at ayusin ang dalawang kalahati ng espada, nalaman niyang ang Chaos Iron ay hindi maaaring isama sa espada.
Ang dalawang bahagi ng espada ay hindi maaaring pagsamahin. Ang Kaiyuan sword na ito ay gawa sa Kaitian level na Divine Iron, at ang ordinaryong daw na bakal ay hindi ito kayang ayusin, sabi ni Ding Ye. Banal na bakal sa antas ng Kaitian. Natigilan siyang Xiaotian. Gayunpaman, ang Divine Iron sa antas ng Kaitian ay napakabihirang, kahit na ang ilang mga Super Chamber of Commerce ay wala nito. May Chilean Mountain sa main campus ng Hongmeng College. Baka mahahanap mo yan kung pupunta ka doon. Sinabi ni Uncle Ding, ang banal na bakal na ginamit ni Emperor Kaiyuan sa paghagis ng Kaiyuan sword ay natagpuan sa Chilean Mountain na ito. Bundok Chilean. Isinulat ito niyang Xiaotian. Mukhang kailangan pa niyang makalusot sa ikasampung antas ng santo sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagsali sa pangunahing campus ng kolehiyo ng Hongmeng at pagiging alagad ng pangunahing campus ng kolehiyo ng Hongmeng makapasok siya sa bundok ng Chilean. Tiningnan niyang Xiaotian ang Jielong spaceship sa harap niya at umiling. Noong una, naisip niyang mapapalitan niya ang spaceship at kailangan pa ring ipagpatuloy ang paggamit nitong Jielong spaceship. Ngunit napakabagal pa rin ang takbo ng Jielong spaceship. Nang dumaan siyang Xiaotian sa ilang lungsod sa daan, gumastos siya ng 10-10 milyon para bumili ng malaking bilang ng Dragon Clan Divine Iron at muling pinino ang Jielong spaceship. At pinahusay ang wind formation sa Jielong spaceship. Matapos itong pinuhin, ang bilis ng Jielong spaceship ay tumaas ng ilang porsyento. Ginawa lang ito niyang Xiaotian. Pagkatapos ayusin ang Kaiyuan sword, titingnan niya kung mahahanap niya ang Kaiyuan light spaceship. Nang siyang Xiaotian ay nagmamadaling bumalik sa Skyfire King City, nalaman din ng Nine Evil Palace na siyang Xiaotian ay bumili ng malaking bilang ng Dragon Clan Divine Irons, at agad na pinangunahan ang isang malaking bilang ng mga master upang tugisin siyang Xiaotian. Sa daan, nang makipag-ugnayan na sana siyang Xiaotian kay Lao Lu na may sulat para magtanong tungkol sa sitwasyon sa Skyfire King City, nagpadala si Lao Lu ng sulat na nagsasabing narinig niya ang tungkol sa Wanyu Holy Vein. Si Emperor Kaiyuan ay nanirahan at nagsanay sa Fengwei Mountain sa loob ng ilang taon, at si Emperor Xuanlei ay nakapunta rin sa Fengwei Mountain. Malamang na ang kanyang Wanyu Holy Vein ay nakuha sa Fengwei Mountain, at maaaring mayroong Wanyu Holy Vein sa Fengwei Mountain. Fengwei Mountain, ang sagradong ugat ng Wanyo. Nang marinig ang balita, agad na pinaikot niyang Xiaotian ang bangka at sumugod sa Fengwei Mountain ng napakabilis. Dati, nag-aral siya ng 12-12 ng mapa ng Sanqing Continent at pamilyar na pamilyar sa Sanqing Continent ngayon. Ang Fengwei Mountain ay nasa Kaiyuan Ancient Land. Bago ang Kaiyuan Empire, ang Fengwei Mountain din ang lugar kung saan nag-practice ang isang malakas na angkan ng Phoenix. Nang mabilis na sumugod siyang Xiaotian sa sinaunang lupain ng Kaiyuan, nalaman din ng Jiechi Hall na nagbago ng direksyon siyang Xiaotian. Nagpalit ng direksyon, parang papunta sa Kaiyuan Ancient Land. Natarante si Jiechi Hall Master nang malaman niyang biglang nagbago ng direksyon siyang Xiaotian. Ano ang gagawin niyang Xiaotian sa Kaiyuan Ancient Land? Ang Kaiyuan Ancient Land ay puno pa rin ng napakaraming Death Sword Servant. Nagtaka din ang isang matandang ninuno ng Jiechi Hall. Dati, isang malaking bilang ng Death Sword Servant ang bumuhos sa Kaiyuan Ancient Land. Bagamat ilang taon na ang nakalipas, ang Death Sword Servant na ito ay hindi lamang umalis, ngunit parami ng parami ang Death Sword Servant na bumuhos sa Kaiyuan Ancient Land. Lahat ng malalakas na lalaki na pumasok sa Kaiyuan Ancient Land ay inatake ng Death Sword Servant na ito, at maraming masters ang namatay sa trahedya sa kamay ng Death Sword Servant na ito. Ngayon ang sinaunang lupain ng Kaiyuan ay naging isang ipinagbabawal na lugar sa isipan ng mga nakapaligid na Imperial Strongmen, at walang sinuman ang nang-ahas na pasukin ito. Pumunta sa sinaunang lupain ng Kaiyuan, sabi ng Lord of Jiechi Palace sa malalim na boses. Nagulat ang lahat nang marinig na ang Lord of Jiechi Palace ay papasok din sa Kaiyuan Ancient Land. Palace Master, ang Kaiyuan Ancient Land ay puno na ngayon ng Death Sword Servant. Masyadong delikado para sa atin na makapasok sa Kaiyuan Ancient Land sa sandaling ito. Hindi napigil ang sabihin ng isang ninuno. Oo, Palace Master, kung hindi, hihintayin natin siyang Xiaotian sa labas ng Kaiyuan Ancient Land. Nag-echo din ang ibang mga ninuno. Bagamat gusto nilang patayin siyang Xiaotian, hindi na kailangang ilagay sila sa panganib para mapatay siyang Xiaotian. Sinasabing napakalakas ng misteryosong tao na kumokontrol sa Death Sword Servant na kahit na marami sa mga sikat na ninuno ng imperyo ay namatay sa kanyang mga kamay. Sinulyapan ng Lord of the Nine Evils Palace ang lahat at malamig na sinabi, paano kung hindi lumabas siyang Xiaotian? At masasabi mo ba kung saang direksyon aalis siyang Xiaotian? Pagkatapos ng lahat, ang Kaiyuan Ancient Land ay masyadong malaki, at hindi nila mahuhulaan kung saang direksyon aalis siyang Xiaotian. Gusto niyang patayin siyang Xiaotian, ngunit gusto niya ang 12-12 ng mga sword-defying top-level holy skills kay yang Xiaotian. Ang mga master ng Nine Evils Palace ay hindi nang ahas na sumagot. Pumasok sa sinaunang lupain ng Kaiyuan, malamig na sabi ng Lord of the Nine Evils Palace. Sa ilalim ng kanyang utos, ang Nine Evils Palace spaceship ay nag-araro sa matinding ulap ng kamatayan at pumasok sa Kaiyuan Ancient Land. Matapos makapasok siyang Xiaotian sa sinaunang lupain ng Kaiyuan, tiningnan niya ang mabigat na ulap ng kamatayan sa kanyang harapan at maingat na binuksan ang nakatagong porma sayon sa spaceship upang gawing hindi nakikita ang spaceship.
Kung ikukumpara sa huling pagkakataon na pumasok siya sa Kaiyuan Ancient Land, ang Death Aura sa Kaiyuan Ancient Land ay naging mas mabigat. Lalo na ang Death Aura sa ilang ligaw na bundok at Tagaytay ay mas mabigat pa. Nagulat si Yang Xiaotian at nagtaka kung ano ang gagawin ng Death Sword Servant sa Kaiyuan Ancient Land. Hindi kaya natagpuan ang hinahanap nitong Death Sword Servant. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Yang Xiaotian sa sinaunang lupain ng Kaiyuan, biglang, ilang Death Sword Servant ang lumipad mula sa malayo. Tumingin si Yang Xiaotian sa lumilipad na Death Sword Servant, at hindi niya tinawag ang dalawang dakilang clone ng Diyos. Ang Hell Sword at Chaos Demon Sword ay lumitaw sa kanyang mga kamay, at ang 13 Heaven-defying Saint Body ay agad na na-activate, at ang dalawang espada ay biglang ibinaba. Sabay-sabay na isinagawa ang dalawang mahusay na sword arts laban sa langit. Ang lakas ng espada ay parang bahaghari. Ang Death Sword Servant ay malakas at mahina. Sa mga araw na ito, ang Death Sword Servant ay nasa Great Saint Realm lamang. Sa isang iglap, nabugbog siya sa slag ng kanyang sword energy. Habang tinitingnan ng mga fragment ng mga bangkay ng Death Sword Servant na walang pakialam, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpapasulong ng Jielong spacecraft. Gayunpaman, habang lumalalim siya, nakatagpo siya ng mas maraming Death Sword Servant, at ang Death Sword Servant na yun ay lumalakas at lumalakas, na lahat ay nasa kabila ng Great Saint Realm. Hindi nang ahas si Yang Xiaotian na kumilos ng padalos-dalos, kaya nilagpasan niya sila. Nang dumaan sa mga guho ng Imperial Capital ng Kaiyuan Ancient Land, nakita ni Yang Xiaotian ang siksik na Death Sword Servant. Ang Death Sword Servant na ito, na napapalibutan ng mga guho ng Imperial Capital, ay malamang na mahigit 100,000 ang bilang. Lalong naguluhan si Yang Xiaotian nang makita niya ito. Maaaring ang Death Sword Servant na ito ay dumating din para sa underground na palasyo sa mga guho. Maingat niyang iniwasan ang mga ito at tinungo ang Fengwei Mountain. Pagkatapos makarating sa mga guho ng Imperial Capital, aabutin pa siya ng 6 o 7 araw bago makarating sa Fengwei Mountain. Sa daan, nakatagpo siya ng 12-12 ng mga alon ng Death Sword Servant. Ang Death Sword Servant na ito ay natipon sa isang malaking grupo, na tila may hinuhukay. Madalas na lumilipad ang Death Sword Servant sa sinaunang Kaiyuan Land para magpatrolya. Matapos malimpasan at iwasan ang 12-12 ng mga alon ng Death Sword Servant at patayin ang daan-daang Death Sword Servant, sa wakas ay dumating si Yang Xiaotian sa Fengwei Mountain. Sa sandaling dumating siya sa Fengwei Mountain, naramdaman ni Yang Xiaotian ang napakalakas na aura ng apoy ng Phoenix. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Hindi ko alam kung dahil ba sa aura ng Phoenix Flame kaya walang Death Sword Servant malapit sa Fengwei Mountain, na nagligtas kay Yang Xiaotian ng maraming problema. Gayunpaman, nang magpahinga si Yang Xiaotian, biglang, isang figure na nababalutan ng kulay abong daloy ng hangin ay bumagsak sa hangin sa napakabilis na bilis, at sa isang kisap mata, ay dumating sa Fengwei Mountain. Ang figure na ito, ang aura ay mas malakas kaysa sa Nine Evil Palace Master, pagkarating, ang walang hanggan na masamang kapangyarihan ay bumalot sa buong Fengwei Mountain. Nagulat si Yang Xiaotian. Ito dapat ang misteryosong lalaking kumokontrol sa Death Sword Servant. Sa huling pagpasok nila sa sinaunang lupain ng Kaiyuan, si Lao Lu ay malubhang nasugatan ng taong ito. Pagkarating ng misteryosong lalaki, ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay nag-scan sa paligid at lumipad sa isa sa mga taluktok ng Fengwei Mountain. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang paalis na figure ng kabilang partido, nag-isip tungkol dito, iniligpit ang spaceship, at pagkatapos ay nagsagawa ng Chaos 5 Elements Escape Technique para makapasok sa Fengwei Mountain. Siyempre, lumipad si Yang Xiaotian sa isa pang tuktok. Ginamit niya ang Kaiyuan Sword para maingat na maramdaman ang mga paghihigpit sa kuweba na iniwan ni Emperor Kaiyuan. Dahil si Emperor Kaiyuan ay nanirahan at nagsanay dito, malamang na umalis siya sa mga paghihigpit sa kuweba. Gayunpaman, pagkatapos na maramdaman ni Yang Xiaotian ang karamihan sa mga taluktok ng Fengwei Mountain, hindi niya naramdaman ang mga paghihigpit sa kuweba ni Emperor Kaiyuan. Nang dumating si Yang Xiaotian sa tuktok sa pinakamalalim na bahagi ng Fengwei Mountain, ang kanyang Sun Holy Body ay biglang nakaramdam ng malakas na apoy. Nagulat sandali, lumipad si Yang Xiaotian patungo sa malakas na kapangyarihan ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, binunot niya ang mga damo sa isang pader ng bundok sa kalagitnaan ng bundok, na nagpapakita ng isang mahiwagang pattern ng pagbuo. Ang pattern ng pagbuo na ito ay mula sa sinaunang angkan ng Phoenix. Sa pagtingin sa pattern ng porma sayon na ito, kinumpirma ni Yang Xiaotian ang kanyang naunang hula na ang peak na ito ay marahil ang lugar kung saan nakatira at nagpractice ang Phoenix Clan Strongman. Pinag-aralan ni Yang Xiaotian ang pattern ng porma sayon na ito. Nang si Yang Xiaotian ay malapit nang masira ang malaking array pattern, biglang, isang malaking pagyanig ang tumunog sa dikalayuan, na parang may lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang direksyon na iyon, direksyon ba ng bundok kung saan kakapasok lang ng misteryosong lalaki? Isang malakas na puwersa ang umalog kay Yang Xiaotian. Nagpagulong ito ng malakas na alon ng hangin. Mabilis na na-activate ni Yang Xiaotian ang Reversal Saint Body, at ang lahat ng umaalon na alon ng hangin ay lumipad pabalik. Ngunit pagkatapos ng malaking pagyanig, isang malakas na puwersa ng hayop ang napakalaki, at isang dagandong ng hayop ang tumunog, na nanginginig sa isip ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, isang higanteng hayop na may 2 ulo ang nagbuka ng mga pakpak at lumipad patungo kay Yang Xiaotian.
Habang lumilipad ang higanteng hayop, nilunod ng kamangha-manghang alon ng apoy si Yang Xiaotian. Nakatingin sa napakalakas na alon ng apoy, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, ang hindi kasiya siyang phoenix rune ay namuo, at patuloy na dumaloy sa malaking array pattern sa dingding ng bundok. Ang malaking array pattern ay sumabog sa kamangha-manghang liwanag, at isang space channel ang lumitaw sa harap ni Yang Xiaotian. Agad na pumasok si Yang Xiaotian sa space channel. Nang pumasok si Yang Xiaotian sa daanan ng kalawakan, ang mga alon ng higanteng hayop ay natabunan ng nakatayo sa tabi ng orihinal na kinatatayuan ni Yang Xiaotian, at ang buong taluktok ng bundok ay sinunog ng hindi mabilang na mga puno at nilalang. Maging ang mga bundok at ang lupa ay nasunog, at ang itim na apoy ay lumitaw. Matapos ang higanteng halimaw, mahigpit niyang hinabol ang isang maitim na figura, na siyang misteryosong taong nagmamanipula sa waiter ng Death Sword. Hinabol ng misteryosong lalaki ang higanteng halimaw. Nang malagpasan niya ang tuktok ng Yang Xiaotian, huminto siya ng bahagya at tumingin sa paligid. Nang buksan ni Yang Xiaotian ang malaking array pattern ngayon, nag-iba-iba ang kanyang lakas, at napansin niya. Gayunpaman, sa pagtingin sa higanteng hayop ni Fei Yuan, hindi siya masyadong nanatili at nagpatuloy sa paghabol. Pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian sa Space Channel, nakarating siya sa ibang espasyo sa lupa. Sa loob ng magkaibang espasyong ito, ang apoy na gas ay tumatagos. Mayroong isang grupo ng mga apoy ng Phoenix na lumulutang kung saan-saan. Napakalaki ng ilalim ng lupang ito, at may grupo ng palasyo sa dulo ng espasyo. Nang lumipad siya sa harapan ng pangkat ng palasyo, bigla niyang naramdaman ang kapangyarihan ng malakas na santuwaryo ng libu-libong pantas. Pagkatapos ng aksidente ni Yang Xiaotian, isang masayang puso, hindi ba? Agad niyang binilisan at lumipad papunta sa palasyo. Pagdating niya sa palasyo, kinumpirma niya na may malaking bilang ng libu-libong banal na bato sa loob ng palasyo, kung hindi, imposibleng magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng banal na espiritu. Gayunpaman, sakop ng buong palasyo ang Phoenix Big Array. Kung papasok si Yang Xiaotian, kailangan pa niyang lutisin itong Phoenix. Ang Phoenix Big Formation na ito ay mas komplikado kaysa sa malaking formation sa labas ng malaking formation. Inabot ng ilang araw si Yang Xiaotian upang masira ang malaking pormasayon. Nang basagin ni Yang Xiaotian ang malaking hanay, itulak ang pinto ng palasyo, at pumasok sa palasyo, agad niyang naamoy ang halimuyak ng matapang na banal na gamot. Ang halimuyak ng gayong mabangis na gamot ay tiyak na ipinadala ng gamot sa daan-daang milyong taon. Sinundan ni Yang Xiaotian ang gamot at pumunta sa likod ng palasyo upang maghanap ng hardin ng gamot. Sa garden ng gamot, nakatanim ang gamot ng pamilya Phoenix. Ang lahat ng uri ng Phoenix God na gamot ay namumulaklak ng makulay na kaluwalhatian. Nang makita itong puno ng gamot ng Phoenix God, natigilan si Yang Xiaotian. Ang mga Phoenix na ito ay 100 halaman. At mayroong 13 na lumago sa 100 milyong taon. 13 milyon-milyong mga Diyos, hindi pa nakita ni Yang Xiaotian ang daan-daang milyong taon. Sa pagtingin sa milyon-milyong taon sa harap niya, pinabilis niya ang kanyang puso, at mayroong napakaraming daang milyong taon ng gamot, kaya natatakot siya na masira niya ang 7 santo. Agad na kinuha ni Yang Xiaotian ang gamot ng Phoenix God na ito. Masyado akong abala. Bagamat ang ibang mga banal na gamot ay hindi 100 milyong taon, marami sa kanila ay lumaki hanggang 70 milyong taon, at lahat ay kinuha ni Yang Xiaotian. Natatakot ako na si Yang Xiaotian ay napakaingat sa pagtanggap ng ugat ng mga banal na gamot na ito. Inabot siya ng 1 oras para kolektahin ang lahat ng gamot sa garden ng gamot. Matapos makolekta ang lahat ng gamot, dumating si Yang Xiaotian upang hanapin ang mga sagradong ugat. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang pinanggagalingan ng palasyo ng Qi ng banal na espiritu. Gayunpaman, nang buksan niya ang tarangkahan ng palasyo, nakita niyang walang sagradong ugat sa loob, kundi isang piraso ng banal na bato sa palasyo sa sahig ng palasyo. 80,000 yuan lang. Nang makitang hindi iyon ang buong sagradong palso, nabigo si Yang Xiaotian. Kung wala ang buong sagradong palso, hindi niya malalampasan ang ika-28 timbang. Ngunit hindi nagtagal, inayos ito ni Yang Xiaotian. Bagamat walang doros, napakaraming 10,000 dumi na mga banal na bato, at ang kanyang 10,000 dumi na mga sagradong katawan ay maaaring ganap na linangin hanggang sa 27. Pagkatapos mahanap ang Wanyu Stone mamaya, ito ay isang bagay na lamang ng ika-28. Alisin ang lahat ng mga sagradong batong ito. Naghanap si Yang Xiaotian ng iba pang mga palasyo. Sa isang tiyak na silid, nakakita siya ng taktika ng espada. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Binuksan niya ito, at ito ay, Kai Yuan Sword Ju. Nagulat si Yang Xiaotian, si Kai Yuan Janju pala. Natuklasan din ba ng Emperor Kai Yuan ang Phoenix Kung Fu na ito? Nang maglaon, sa buhay na paglilinang na ito, iniwan ko ang Kai Yuan Janju. Maingat niyang tiningnan itong Kai Yuan Sword Tactic. Nang bumaling siya sa huling pahina, nalaman niya na ang huling pahina sa dulo ng huling pahina. Ang Emperador Kai Yuan ay may maliit na karakter, sa labanang ito, natatakot ako na nasa panganib ako. Panipi.
Kung mayroon kang kapalaran, maaari mong linangin ang mga taktika ng espada hanggang sa tuktok, at pumunta sa pamilyang Li ng Qing Elephant Continent sa hinaharap. Sinabi ni Yang Xiaotian, ang pamilyang Qing Elephant Mainland Li. Bagamat halos 2 dekada na ang nakalipas, ngunit hindi gaanong alam ni Yang Xiaotian ang lahat ng bagay sa labas ng kontinente ng Sanqing, at hindi niya narinig ang Qing Elephant Continent. Ang Qing Elephant Continent ay malayo sa Sanqing Continent. Sinabi ni Ding Ye, ang dakilang emperador na ito ay dapat mula sa pamilyang Li ng Qing Elephant Continent, at ito ay ang pamilyang Li. Ang pamilya Hao ay nasa Qing Elephant Continent din. Aksidente ni Yang Xiaotian, ang pamilya Hao ni Hao Longxian. Oo, hindi lang ang pamilya Hao, si Zhao Tianxiang, kundi pati ang pamilya ni Wang Yu ay nasa kontinente din ng Qingxiang. Sabi ni Ding Ye. Sa madaling salita, halos lahat ng pamilya ng Upper World Masters na napatay sa Wanyo Battlefield na pinatay niya ay nasa Qing Elephant Continent. Gayunpaman, imposible para sa Emperor Kai Yuan na payagan siyang pumunta sa pamilya Li ng Qingxiang mainland nang walang dahilan. Kasunod nito, natagpuan ni Yang Xiaotian ang isang malaking bilang ng Holy Stone at Phoenix Shin Iron sa isang palasyo, at mayroong maraming mga libro. Mayroong higit sa 10 bilyon ng mga banal na batong ito. Sa Star Auction, gumastos si Yang Xiaotian ng higit sa 10 bilyon, at ngayon ay nakakuha na siya ng higit sa 10 bilyon. Noong una, pinaplano ni Yang Xiaotian na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpino ng mga table tasks sa hinaharap, ngunit tila hindi na niya kailangang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpino ng mga table tasks, at natural na darating ang pera. Napakayaman ba ng malalakas na lalaki ng Dragon Clan at Phoenix Clan? Huling beses na nakakuha siya ng 1 bilyon sa ikalawang palapag ng Ghost Dragon Tomb, at sa pagkakataong ito ay nakahanap siya ng higit sa 10 bilyon sa kuweba ng mga master ng Phoenix Clan. Inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga banal na batong ito, bakal ng Phoenix, at mga aklat. Hindi niya tiningnang mabuti ang mga librong ito, ngunit halos binaliktad niya ang mga ito. May mga pagsasanay, mga lihim na aklat ng mga banal na kasanayan, at humanidades at heograpiya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi umalis si Yang Xiaotian. Nagpasya siyang lunukan ng 130 milyong taong gulang na mga banal na gamot sa kuwebang ito upang magsanay at mapabuti ang kanyang lakas bago umalis. Anyway, hindi niya kailangang magmadaling bumalik sa Chunwoking City. Inilabas muna ni Yang Xiaotian ang may pinakamalakas na kapangyarihang panggamot at nilamon ito, at pagkatapos ay nagpractice ng mga pagsasanay upang pinuhin ito. Hiniling niya sa isa sa mga divine clone na magsanay ng Kai Yuan sword technique, na isa ring sagradong kasanayan sa pinakamataas na antas. Kung sanayin niya ito hanggang sa tugatog, magkakaroon siya ng 124 na sword arts na top-level na sagradong kasanayan. Ang pangalawang divine clone ay nagpatuloy na nilamon ang 5 elementong sagradong bato ng Great Dao para sanayin ang Chaos 5 Element Escape Technique at maraming sagradong katawan. Dumating ang tagsibol at dumating ang taglagas, at bago niya nalaman, lumipas na ang 5 taon. Pagkalipas ng 5 taon, nilinaw ni Yang Xiaotian ang lahat ng 13 milyong taong gulang na mga banal na gamot.